preservation of Philippine culture through education. Education through Philippine culture is attained through proper tools. Kumbaga, hindi lang kami nag-tour. Kung sa akin yung iba, ituturo namin kunyari yung gumagawa ng walis sa Victoria. Kailangan namin, decades before, even before the Spanish came, ang dami na palang gumagawa ng walis doon. Tapos, napakalimit ng walis nila kasi yung ginagamit nila na halaman is unique to lang na red area. No? Yung soft fruits, hindi nila kamukha yung species ng halaman yung mga ginagamit sa Baguio. So, ibang-iba. Napaka-unique yung heritage nila. So, yun, tinuturo, sinasama namin yung mga bisita namin, pinag namin sa kanila. Dagdag pa doon, yung mga matatanda na marunong gumawa doon, i-require namin sila na isama yung mga pamangkin, mga anak nila, para malaman nila yung kwento ng mga lola. So, yung doon nagkakaroon na actual contribution to tourism sa culture and heritage, no? Katulad ng mga kuya doon, tawa-tawa, siguro, sa culture and heritage. Okay? So, ano ba? Can you share examples of tourism projects that positively impacted those communities? Pero, yung Canrec Lake and Bird Sanctuary, yung nag-umpisa yung unang bago siya na-discovery as a tourism destination. Ang daming nag-hunting sa area yun kasi sobrang ganda yung fauna niya. No? Noong nag-desisyon ng LGU na ayusin siya as turn it into a tourism destination, nagkaroon ng legislation. Doon pumapasok yung sinasabi natin kanina, yung tie up with the local government. Naglabas sila ng ordinansa na bawal ng hunting doon, bawal kumuha ng halaman. Tapos from there, nakitayan mo kami sa Wild Wings Club of the Philippines. Yung club na yun, nagbigay ng training para sa mga bird players kasi area. So, nag-grow kayo, ang taas na lang sa visitors ng lugar na yun. Number 3, are there any tourism activities that you believe have negatively impacted Philippine culture and heritage? Yung problema sa economic, ito na kanina. Yung over-tourism, yung sea of crowds, yun yung mga nagiging problema. Kapag medyo nagiging galing na yung isang area na hindi na nila iniisip yung long-term na capacity ng isang lugar, papasok na lang sila ng pasok ng mga tao. Doon nagkakaroon ng problema. Nasisira yung environment, one. Number 2, nagkakaroon ng laki-laki problema sa hindi lang sa basura pero yung wastage din. Isipin nyo, ang limit ng barangay, tapos nagkakaroon sila ng 300 to 400 na tao per weekend. Tapos lahat yung 400 to 400, nagpa-flash ng tayo nila sa inodoro. Kung isa yun, saan na pumunta yun? Diba? Yung malaking effect. Okay, kayo ano ba? Wala na. Meron pa yan ba? Yung iba nasagot ko na. Okay na? Okay. Kita mo na.